Naipundar na nitong si Bea ang pangarap niyang bahay, lupa, motorsiklo at munting negosyo para sa future. Kasama ang kanyang ka-LDR na si Ken. Galing, ano? Pero, ayun na yung pero eh. Unti-unti namang gumuho itong mga ito. Yan po ay matapos na pumatol umano itong si Ken sa kanilang kapitbahay na may asawa na. At ang masaklap pa, nalaman pa ni Bea na hindi pa pala siya buntis ay may relasyon na itong si Ken at ang kabit nito. Ba? Ngayon, almost 6 months nang pregnant itong si Bea sa anak nila ni Ken. Pero ang kanyang partner ay hindi na bumalik sa lugar dahil natatakot daw ito sa asawa nung babaeng naging kabit niya. Oh, si neighbor na meron ding asawa. Nako alamin na nga po natin yan. Mula pa po sa Davao City, si Bea. Magandang tanghali sa iyo, Bea. Bea? Tanghali po. Magandang tanghali po. Bea, itong mga binanggit mo, sensitibo yung rito, yung ilan sa mga akusasyon mo, ha? Oo, ikaw ba ay sigurado rito? Hindi ba yan mga chismis lang o gawa-gawa lang na ibulong lang ni Kumare? Yung iba naman po is totoo. May mga pruweba naman po May... ako na nakarinig. Okay, sige ha. O, ang pag-uusapan natin dito, yung katotohanan lang. Okay, Bea, ang sabi mo kahit papaano, naipundar mo na yung bahay, yung lupa, motorsiklo, may munting negosyo. Kwentuhan mo nga kami, paano mo nakuha itong mga bagay na to? Ng ibang bansa ka ba? O iniipon mo talaga para sa trabaho? Pinagtulungan nyo ba nung ka-LDR mo, kamo? Oo na si Ken o ikaw lang? Sige nga, Bea. Yung sa umpisa po, parang talaga namin plano na mag-abroad ako para makapundar. Yun, yung pag umuwi na ako, okay na lahat. Yun nga. Yung mga bagay, yung ibang bagay, pinagtulungan namin. Yung iba. Gaano ka rin katagal na ng ibang bansa, Bea, para makapag-ipon? Siguro mga almost 8 years or something. So, inipon talaga ng inipon hanggat maaari, hanggang sa naipundar mo na yung lupa, yung bahay. At nung ipinupundar mo to, 33 years old ka ngayon. So, sabihin na natin minus 8 years. So, mga 24, 25 nung nag-umpisa ka magtrabaho abroad? Oo, tama yun, ano? Oo. Bea, medyo hanap tayo ng mas magandang linya. Oo, ng pwesto. O, para narinig naman kita kaso para nagpuputol-putol. Okay. Ayan. So, nung mga panahon na to, so sa mga desisyon doon, desisyon mo yan na makapagpundar ng lupa, ng bahay, para sa'yo. Nakapangalan naman sa'yo yung mga properties na yan. Hindi naman kasama na agad si Ken. Siguro, yung lang, yung sa motor, yung sa sasakyan, nakapangalan sa kanya. Pero yung sa bahay, sa lupa, sa akin. Ayun. Buti naman. Oo, sa'yo yan. Aba, hindi natin nabanggit dito. May sasakyan pa. Anong sasakyan yan? Bukod sa motorsiklo. Ay, hindi naman mag-aral. Basta lang din. Pang negosyo lang din. Panegosyo din. So, sa kanya muna. Sa bagay, para sa mga requisitos kasi, sa mga requirements sa pagkuha ng mga masasakyan, mas mainam yung nandito na lang. Okay. Ano naman yung munting negosyo na naitayo nyo? Naaasikaso mo pa ba? Oo naman po. Ako naman po yung nagbabantay sa tindahan, mga ganito. Yes. Anong klaseng tindahan ba yan? Mini grocery o sari-sari store? Mini grocery po. Ano no? Parang grocery store lang po. Hindi naman siya. Oo. Ayan. Pero mas malaki naman kaysa sa sari-sari store. Medyo malaki naman. Yung pwede kang pumasok, kanyan hindi sa bintana lang ang mga transaksyon, di ba?
Hindi po. Oo, hindi. Nakakapasok ka kahit papaano. Well then, talaga meron naipundar nang dahil din sa pangingibang bansa mo. Pero sabi mo nga, kaakibat mo naman, nakatulong mo rin si Ken doon sa ibang mga bagay. Katulad nga sa pundar ng motor, pundar ng ano pa, baka motor lang naman. Yung sa bahay, may ambag din naman. Sa mga Konti lang. hulog-hulog. Oo. Nga Opo. lang, kailan ka umuwi, Bea, galing sa ibang bansa? Last year. Basta last year. Mm-mm. Last year pa po. Mm-mm. Umabot sa mga last year. Oo. So last year, pag uwi mo rito, okay pa. Payapa pa ang lahat. Nandyan pa si Ken. Oo, okay naman po. Walang Mm-mm. problem. Oo. Kaya nga sa sobrang pagkamis nyo rin sa isa't isa, ikaw ay nagbuntis nang dinadala mo ngayon. Parang plano Ha? din namin na magkaan. Yun. Plano din namin na Oo. O nga lang, ang sabi mo kasi dito sa kwento mo, almost 6 months na yung tiyan mo, tama ba? yes po. Almost 6 months na. Kailan mo nalaman na meron palang ginawang kalokohan itong si Ken kasama yung kapitbahay nyo mismo dyan? Mga nakaraang buwan lang po. Basta last month lang. Last month. Paano mo nalaman ito? Si Ken ba ang umamin sa'yo dahil sa nahuli na sila o paano? May nakapagsabi din. Tapos, yun, may mga screenshot na dumating sa akin. Yun, may nag-post lang din. Mm-mm. Inamin ba sa'yo ni Yun, Ken? tapos, inamin naman niya, pero ang sinabi niya, hindi pa kita, wala talaga. Ano ba? Paano? Parang sa tawag lang. Inamin? Parang tawag or chat lang. Inamin, pero magkatawagan lang, magka-chat lang. Yun yung sabi. Pero, yun ang sabi nitong si Ken. Ano daw? Medyo lumalabo yung linya, Bea. Yan, ayos tayo ulit ng konti. Bea, so umamin siya na, sabihin na nga natin yung term, nilalandi niya sa text? Sa tawag, sabi niya. Nag-start daw, wala pa, hindi pa ako. Yun yung sabi niya. Hindi ka pa buntis, hindi ka pa nakauwi, ay nag-flirting na. Okay? Meron na mga panlalandi na ginagawa sa pagte-text o sa messaging. Tama? Opo. Ganoon. Hanggang dun lang, pero hindi pa sila nagkita physically? Parang wala silang ban na magkita. Pero, siyempre, kapit-bahay. Hindi mo masasabi. Oo nga Gaano ba ka, yung proximity? Ilang hakbang lang ba o ilang kanto? Hakbang lang? Siguro, ang bahay lang. Siguro, 3 bahay lang ang pagitan. Tama ba yung narinig ko? ng bahay. Ha? Mga 5 bahay. Mga 5 bahay lang ang pagitan. Gaano rin naman kaya katotoo yung sinasabi nitong si Ken na kaya hindi na siya umuwi dyan dahil alam na rin nung asawa nung babae? Isa din dahilan po yan. Yun yung sabi niya. Siguro bahala na siya. Bahala na siya. Ngayon kasi. Pero hanggang ngayon ba, hanggang ngayon ba, Bea, ay hindi pa rin nakikipag-usap sa'yo, at least yung asawa nung babaeng involved o yung babae man lang, kinumpronta mo? Yung babae, nakipag-usap sa akin. Kaso, yun nga, humingi ng tawad, yun. At ano yung napagtanto mo? Ano yung pinag-usapan ninyo, Bea? Inamin ba niya na sa text lang sila, sa chat lang sila, lalandian nitong ka-live-in mo o may nangyari talaga sa kanila? Ang sabi din naman ng babae, wala pa. Yun lang.
Ano And, sabi? sa tawag lang at sa yun lang po yung sabi niya. Oo, yun lang talaga. Yun lang. Mm, Opo, yun din lang naman ang sabi. mm. Ano naman sinabi mo sa kanya? Kahit ano kasi sabihin niya, tapos na, wala na akong magagawa. Kaya, yun Mm, yung sabi ko, ang hingi siya ng tawad, tinatawad ko. Kasi wala naman din ako magagawa. mhm, mm. Okay. So dito naman, sa inyong dalawa nitong si Ken, lalo't ngayon nga ay nagdadalang tao ka, 6 months, papasok ka na doon sa final trimester ng pagbubuntis mo. Sino ba ang nakaalalay sa'yo? Yung mga magulang ko, kasama ko na ngayon sa bahay. Alam na nila Sila, ito nangyari? oo, alam. Mm. Alam ng lahat. Oo. At Bea, ano na ang plano nyo sa relationship ninyo nitong si Ken? O meron pa bang relationship o tinapos mo na rin? Sa akin, parang wala na. Pero pag siguro para sa anak namin, kung makipag-communicate siya sa akin, para sa bata, siguro makipag-ano ako sa kanya. Mm. Makipag-usap din naman ako. Kasi Mm. karapatan din naman niya. Yes. So sa ngayon, tama ba ang desisyon mo ay ikaw na muna, yung sarili mo, and of course, yung welfare nung bata na nasa sinapupunan mo. Opo, kuya po. Oo, wala ka na ngayong panahon na kung makikipagbalikan ka, hindi na muna ito ang tamang panahon. Mas gusto ko yung kalusugan ko ang tutukan ko. Tama ba yon? Opo, Oo. tama po yun, kuya. Oo, kasi of course, stressful enough na nga. O na ikaw ay syempre nag-iiba ho sa mga nakikinig, nag-iiba ang katawan ng babae, yung timpla ng katawan, yung mood ninyo, yung gutom, 'di ba? Ganyan mga nagbubuntis. Oo, maraming mga kailangang adjustments din. Tapos dadagdagan mo pa ng stress ng ganito. Ngayon ba, kumusta ba si Ken? Nakikipag-communicate ba siya sa'yo? Nangungulit? Nanunuyo? Nag-chat naman siya sa akin isang beses. Pero hindi ko muna siya, nireplyan. Parang ayoko munang, makipag-usap. Oo. Parang, bigyan mo muna ako space. Yun lang. Gusto ko Oo. muna at least sa ngayon, medyo kasi na. Parang, Mm-mm. hindi na, parang nakamove on na kasi ako. Okay. Ayan, unti-unti ka na nagmo-move on. Meron pa ba, Bea, na balikan kung sakasakali? Matapos na ang panganganak, halimbawa, may balikan pa, posible pa kaya yun? Siguro, sa ngayon, hindi ko pa kasi yan naiisip ko yun. Mm. Darating din ang panahon na nangyayari yan. Mhm. Okay. Oo, pero sandali lang, meron bang pagbabanta sa buhay nitong si nitong si Ken kasi hindi siya bumabalik diyan o siya lang 'yun dahil sa nakokonsensya at alam niyang kalat na yung ginawa niyang kalokohan. Pero nahihiya talaga na, yun, bumalik. Mm. Kasi nakakagawa niya. Mm. So it's more of nahihiya kaysa natatakot kaya hindi siya bumabalik diyan sa lugar ninyo. Oo, opo. Oo, Parang gano'n na. dun sa asawa ni sa asawa nung babae na pormahan niya. Hindi naman ganun ka, I mean, nagkalinawan ba kayo dyan na wala namang sakitan na pinaplano yun? Wala naman po. Parang Mm. kasi, nanggapin naman. Siguro may problema din sa sila. Mhm. Kaya siguro Oo. may problema din sa mag-asawa. Kaya yun. Mhm. Okay. Kumbaga, dito ko sa partido ko, ayusin ko to, diyan ka sa partido mo, ayusin mo 'yan. 'Di ba? Kahit sila yung mga nagkamali, nagsolian na kayo, kumbaga. Sa'yo na ulit yung asawa mo, tumigil na sana sila. Akin na rin tong sa akin, pero umalis na siya. 'Di ba? Sana tumigil na.
No, kumbaga ganun na lang ang naging usapan. Okay, not necessarily magharapan tayo dito. But then again, Bea, para mas lalong lumuwag pa nga ang pakiramdam mo, meron ka bang gustong maging mensahe? Hindi na para doon sa dati mong ka-live-in partner kasi kanina naman parang may sagot ka na hindi na muna ikaw ang priority ko. Hindi na ikaw, ito na munang bata na nasa sinapupunan ko. At sabi mo nga, pinatawad mo na rin yung babae na somewhat nakalandian nitong partner mo. Pero para sa mga kababaihan, okay, na nagdadalang tao na niloloko ng kanilang mga partner o kahit hindi nagdadalang tao, kundi nag-invest ka na ng emosyon mo. Binibuild mo na yung future mo kasi sabi mo nga dito, di ba, nagpundar ka na ng lupa, ng bahay, ng munting negosyo nyo, sasakyan o kung ano pa ang pinundar nyo. Pero nakuha ka pa ring lokohin. Ano ang masasabi mo dito sa mga babaeng katulad mo? Na sa likod ng lahat ng kagandahang loob na at pagtsatsaga at sakripisyo, ay nakuha pa ring lokohin. Go ahead, Bea. Ano ang masasabi mo? Pwede mong ilapit yung bibig mo sa mouthpiece para mas malakas-lakas din, please. Go ahead, Bea. Ang masasabi ko lang, siguro hindi lahat, hindi 100% ibigay mo yung tiwala. Para hindi ka masyadong masaktan kung may mangyari yung mga kagaya sa akin. Parang yung una, binigay ko yung tiwala 100%. Hindi talaga wala, hindi talaga ako lulukohin. Pero ako din naman ang nasasaktan. So, sabi ko, na lang, hindi 100% na ibigay ang tiwala. Kasi, mahirap. Yan lang po. Kuya Paul. Bea, papaano mo nga ba malalaman na hindi 100% ang ibinibigay mong tiwala? Paano mo rin malalaman at masusukat kung hindi 100% na pagmamahal ang iyong ipagkakatiwala nga sa iyong partner? Mahirap sagutin yan. 'Di ba? Na hindi 100% ang ibibigay mo dahil pagka sinabi mo na mahal, 'di ba? Ay it's a virtue. Kapag ka ang pagmamahal, ang pagtitiwala ay binawasan, it's something else. It's not love. It's not trust anymore. 'Di ba? Kasi may pagdududa. Kung hindi ka magtitiwala. Kapag ka hindi ka naman nagmahal ng 100%, hindi rin siya pagmamahal. Pagkagusto lamang 'yun. 'Di ba? Pero sana nga itong experience na ito, Bea, ay lalong magturo sa iyo ng mas malalim na sa susunod na mga desisyon mo, lalo't meron na ngang bata sa sinapupunan mo, mas maging matalino tayo. Pero malalaman din natin sa nangyayari ngayon na kaya tayo nasasaktan ay dahil tayo ay totoo rin na nagmahal. Yun. Hindi natin pwedeng hanapin sa percentage ng pagmamahal. 100%, 95%, 60% ng pagmamahal. Hindi natin basta dun masusukat yun eh. Basta ang sigurado talaga dyan. Ikaw ay totoo nagmahal kung totoo ka ring nasaktan. Yun. At kapag hindi ka nasaktan, pwede mo nang questionin ang sarili mo. Totoo bang minahal ko ang taong ito? And with that, yun yung masasabi mo na, okay lang na magloko ka kasi hindi naman kita ganun kamahal o never kitang minahal at all. 'Di ba? Yung ganyan. Pero Bea, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, ha? At sige, tama yung ginagawa mo. Ang priority mo ay yung baby, sa sinapupunan mo. Alam mo na ba kung ano siya, boy o girl? Boy. Okay. Ayan, healthy naman ha. Hindi ka naman hirap sa pagbubuntis, Bea? Sa ngayon, Kuya Paul, medyo high risk yung pagbubuntis.
Oh, sige. Oo, kung well, very risky talaga pero pagka sinabi ang high risk, wag na natin masyadong stressin itong si Bea. Bea, maraming salamat ulit sa iyo ha at isang mahigpit na yakap para sa iyo at dyan sa bata na nasa sinapupunan mo. Maraming salamat mula sa amin dito sa Heart to Heart. Especially for you. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.